karma ay totoo. Ang kinahinatnan ng digital misinformation. Anong nangyari sa isang vlogger na kung saan nagpalaganap ng fake news ay ngayon ay nangyari ito sa kanya. Nagsilbi ng search warrant si CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa nagpakalat sa social media na naospital umano ang opisyal. Ayon kay Torre, inihain ng search warrant para makuha ang mga cellphone at computer na ginamit anya ng netizen sa pagpapakalat ng naturang impormasyon. Dagdag ng opisyal, nagdulot ang nasabing post ng pag-alala sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa mundong puno ng digital na kasinungalingan, may mga aksyon na hindi lang basta nawawala. Pero may kahinatnan na nagbabalik sa atin ng walang pasubali. Sa simula pa lang, isang tanong na ang bumabalot, paano kung ang mga maling salita ay magdulot ng kaparusahan na parang paghukom sa Biblia? Isang search warrant ang isinampa ng CIDG laban sa isang vlogger na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon ukol kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Sa isang matalim na Facebook post, binigyang diin ni Torre na actions have consequences. Ngunit sa likod ng payag na ito, naroon ang paalala ng isang matinding katotohanan na walang sinuman ang makakatakas sa katarungan. Torre, sa halip na magpanggap na walang naganap, ay nagpahayag ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng batas. Therefore, isinampa niya ang search warrant para makuha ang mga telepono at computer na ginamit sa tinuguriang kalokohan daw ng vlogger na ito. Pero ang aksyon na ito ay hindi lamang basta akbang. Ito ay simbolo ng paghiganti ng hustisya sa mga maling gawa. Sa kabilang dako, lumabas si vlogger Jun Abines, taga-suporta ng pamilyang Duterte, na agad na nagpahayag ng kanyang saloobin. Pero imbes na umamin, pinuna niya ang paglusob ng CIDG sa kanyang tahanan at ang pagkumpiska ng kanyang mga gadgets. Hindi nila pinayagan na isarako ang aking mga bank accounts, GCash at personal accounts, anya sa isang Facebook post. Therefore, umusbong ang aligasyon na may paglabag sa kanyang karapatan. Isang usapin na patuloy na nagpapainit sa digital na entablado. Ngunit sa bawat hakbang ng mga salitang ito, paulit-ulit ang paalala. Ang bawat gawa ay may kaakibat na bunga. Pero paano nga ba natin susukatin ang kabayaran ng mga maling aksyon? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa isang makapagbagbag damdaming pahayag, inihayag ni Torre na sumandig ako sa batas. Isang mensahe na hindi lamang para sa kanya, pero sa lahat na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kayang itago. Therefore, sa gitna ng ingay at kontrobersya, malinaw ang mensahe. Ang karma ay hindi nagkukulang na bumawi. Hanggang ang kaso ay patuloy na umuukit ng tanong sa ating isipan, sino ba ang tunay na mananagot? Paulit-ulit nating maririnig ang tinig ng hustisya. Actions have consequences, ika nga ni CIDG Major General Nicolas Torre III. Pero sa mundong puno ng panililang, ang paghanap ng katotohanan ay nagiging isang laban na puno ng matitinding hamon. Therefore, ang bawat salita at kilos ay nagsisilbing salamin ng ating sariling kapalaran. Sa huli, ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng kwento ng paghabol ng batas. Ito ay paalala na sa bawat maling salita at gawa, mayroong kaakibat na parusa. Pero sa likod ng bawat aligasyon at pagtutol, isang mas malalim na aral ang nakatago na ang katarungan ay maghahari at ang consequences ay hindi kailanman magpapahuli. Abangan ang susunod na kabanata ng makasaysayang insidenteng ito. Dahil sa bawat pag-ikot ng balita, may bagong tanong at bagong aral na naghihintay na ating tutuklasin. Therefore, habang patuloy tayong nagmamasid,
Tandaan, sa digital man o sa tunay na buhay, ang katotohanan at hustisya ay hindi kailanman mapagkakaila. Galatia 6 verses 7-8. Huwag kayong maloko. Ang sinumang nagtatanim ng kasamaan ay mag-aani ng kasamaan, at ang sinumang nagtatanim ng kabutihan ay mag-aani ng kabutihan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na bawat kilos at salita ay may kaakibat na bunga. Sa digital na panahon, tila mabilis kumalat ang impormasyon, maging ito man ay totoo o hindi. Ngunit gaya ng itinuturo ng ating Panginoon Jesus, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang epekto ng ating mga sinasabi at ginagawa. Itinuturo niya na ang katotohanan, pag-ibig at pananagutan ang dapat maging gabay sa ating buhay. Sa kabila ng mga maling gawa at kasinungalingan na kumakalat, hinahamon tayo ng ating Panginoon Diyos na magsisi at itama ang ating landas at itanim ang kabutihan sa bawat pakikipag-ugnayan, sapagkat kung tayo ay magsusumikap na mamuhay ayon sa mga turo ng ating Panginoon Jesus na puno ng pag-ibig, katarungan at kababaang loob, tiyak na aanihin natin ang bunga ng kapayapaan at biyaya sa ating buhay. Huwag tayong matakot, kaibigan, na humarap sa ating mga pagkukulang, bagkus tayo magbalik loob sa Kanya, dahil sa bawat paghukom at pagsubok, laging naroon ang ating Panginoon Jesus na handang umalalay at magbigay ng bagong pag-asa. Tandaan, kaibigan, ang bawat gawa natin, mabuti man o masama, ay bumabalik rin sa atin, at ang ating Panginoon Jesus ang ating patunay na sa pag-ibig at pagsisisi, mayroong tunay na pagbabago at kapatawaran. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil sa napakaraming mga kasalanan at kasamaan sa aming mundo. Kami po, Panginoon, ay tinuturuan niyong itama na magkaroon kami, Panginoon, ng mga mabubuting mga gawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang aming mga kamalian at pagsisihan ang mga ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging katulad ng aming Panginoon Jesus at gabayan ang bawat isa sa amin upang sa ganun ay masumpungan namin ang tunay na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa patuloy niyong pag-aalaga sa amin at patuloy kaming patnubayan at turuan na sabihin lagi ang katotohanan mula ngayon at magpakailanman, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa amin at ang katotohanan ito ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy ng pag-aalaga sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatamis sa amot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.